pakinggan ng kabilang saking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuris, pinupuri ka namin, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roon, tuyot ang kanyang kamay. Sa hangad ng mga iskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga iskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Kapalaran at siguro talaga natin, mga kapatid ko ni Kristo, na sa paligid natin, aminin natin na may mga taong hindi gusto sa atin, di ba? Sa mga kaibigan natin, may mga kaibigan talaga tayo na ayaw tayo, di tayo gusto. Babalik kayo doon sa tahanan ninyo, may mga kapitbahay kayo, aminin niyo, may mga kapitbahay talaga natin na hindi talaga tayo gusto. Paano ba natin yan? Wala tayong magagawa. Aminin na aminin man natin, sa paligid natin, may mga tao na gusto tayo, may mga tao naman na ayaw tayo at di tayo gusto. Itong mga taong di tayo gusto, ito yung mga taong bantay na bantay sa atin kung kailan tayo magkakamali. Amen? Di ba? Ito yung mga taong sabihin natin siguro, mga bashers natin, mga haters natin, na binabantayan ang buhay natin kung kailan tayo magkakamali, kung kailan tayo papalpak. At kung kapag papalpak tayo sa buhay natin at magkakamali tayo, sila po yung unang papalakpak sa atin at sila po yung unang magsasabi sa atin, "Buti nga sa'yo." Kapalaran na talaga siguro natin na hindi lahat ng mga tao sa paligid natin o di kaya sa mga kaibigan natin ay gusto tayo. May mga tao talaga na hindi tayo gusto at wala tayo sigurong magagawa niyan dahil sa kanila na yan. Mga kapatid, ang narinig nating ebanghelyo ngayon, ganun din ang kapalaran at naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. May mga haters din siya. Ang ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon,
may mga bashers din siya. Sino po yung mga haters ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo? Ito yung mga iskriba at mga pariseyo na ayaw kay Jesus sapagkat gumawa siya ng kababalaghan, gumawa siya ng milagro sa araw ng pamamahinga. Kaya anong ginawa itong mga haters na ito, itong mga pariseyo at mga iskribang ito? Bantay na bantay sa ating Panginoong Hesukristo. Binabantayan ang kanyang bawat galaw sa templo, kung siya ba ay magpapagaling o hindi, o ayaw niyang pagalingin ang isang taong may sakit. Hindi malayo yung karanasan mo, yung karanasan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang buhay, may mga tao ding ayaw sa kanya, na binabantayan ang kanyang pagkakamali. At dahil nga bantay na bantay itong mga pariseyo at mga iskribang ito sa kanyang pagkakamali, it leads Jesus to death, no? Dahil dito, isa ito sa sanhi ng kaso ng ating Panginoon kung bakit siya pinatay, no? Kung bakit siya pinako sa krus. Kapalaran, kagaya natin, kapalaran na siguro ninyo na may mga taong ayaw talaga sa atin. Ngayon, ang tanong, naranasan ng Panginoong Hesukristo, ang karanasan din natin, ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi niya inalintana ang mga pinagsasabi ng mga pariseyo at mga iskribang ito. Hindi niya pinansin. Bagkus ano yung ginawa niya? He continued His mission of healing. Bagkus pinagaling niya ang may sakit sa araw ng pamamahinga. Babalik na rin natin, what if nagpadala si Jesus sa kanyang mga haters? What if nagpadala si Jesus sa mga taong hindi gusto sa kanya? What if napanghinaan ang ating Panginoong Hesukristo sa mga kritik sa kanya, mga sinasabi sa kanya, mga puna sa kanya? What if ganun ang nangyari? Baka dahil sa nanghina ang kanyang kalooban sa mga naririnig niya sa paligid, sa mga taong di gusto sa kanya, baka hindi na niya pinagpatuloy ang kanyang misyon. Pero klarong-klaro sa ating Ebanghelyo ngayon, despite and in spite na merong mga haters ang ating Panginoong Hesukristo, nagpatuloy siya. Ganun din sa buhay. Tatanungin ko kayo, what if nagpadala kayo sa mga taong kahit anong paninira at pinagsasabi sa inyo kasi hindi nila kayo gusto? What if yung pangarap mo na inaasam-asam mo, nagpadala ka sa mga tao na yung sinasabi nilang hindi mo maaabot ang pangarap mong yan, tamad ka kasi, hindi mo maaabot ang pangarap mo yan dahil ganito ang background ng pamilya mo? Tatanungin ko kayo, paano kung nagpadala kayo doon sa mga taong naninira sa inyo, naninira sa atin, na kahit anong pinagsasabi para lang hindi ninyo makamit ang inyong mga pangarap at dream sa inyong buhay, sa inyong pamilya, etc., etc. Alam niyo na ang sagot. Ang sagot ay dito sa ating Ebanghelyo. Si Jesus din, nakaranas din ng ganyan, pero nagpatuloy siya. Continue, ipagpatuloy natin kung ano ang nasimulan natin. Minsan, wag natin silang, hayaan natin sila kung ano yung sasabihin nila. Kasi minsan, baka magpadala tayo po sa kanila ay hindi na natin maaabot kung ano ang mithiin at pangarap natin sa buhay, kung ano ang misyon natin sa buhay. Kapalaran na natin na may mga tao talagang di gusto natin, pero hindi natin kapalaran na hindi natin maabot ang pangarap natin, ang misyon natin sa buhay dahil sa mga taong ito. Ipagdasal na natin sila. Hayaan natin sila. Ipagdasal natin sila. Kayanin mo. Kahit na ano ang paninira na nasa paligid mo dahil sa mga taong hindi gusto sa iyo,
alalahanin mo, kasama mo ang Diyos. Ipagpatuloy mo ang pangarap mo, ipagpatuloy mo ang misyon mo, ipagpatuloy mo ang nasimulan sa iyong buhay, at huwag kang magpadala sa mga anong pinagsasabi ng mga taong hindi gusto sa iyo. Yung naranasan mo, naranasan din ng ating Panginoong Hesukristo, pero ang ating Panginoon, kinaya niya, nagpatuloy siya. Ikaw din, magpatuloy ka rin. Kapit ka lang, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kayanin mo lang, kasama mo si Jesus.